Hi guys, so may bagong strategy tayong sinusubukan dito and pinangalanan ko itong Central Time Box na ipakita natin sa inyo. Ayan, Central Time Box. And itong strategy na ito guys, sinubukan ko na ito last January 6, no? So from 6, 7, 8, 9, panalo siya, okay? Pero ngayon, natalo siya, okay? Nagkaroon tayo ng failed breakout, okay? Now, ipakita natin sa inyo guys yung ating strategy. Now, itong ating strategy or tinatawag nating central time box, kukunin niya yung time range, no? For example, nag-set tayo ng time at around 8 a.m. sa Philippines, ayan, 8 a.m. to around 8:30 a.m. sa Philippine time, kukunin niya yung range ng box na yan. Okay? Tapos, kung gaano kalaki yung range ng box na yan, mag-a-adjust din yung ating lot size. Tingnan nyo mabuti. Kukunin niya yung range high and range low ng box na yan. Okay? Pagmasdan yung mabuti. Okay, hintayin lang natin na mag-close ng mabuti. Okay, so ayan, natapos na yung range, no? Now, hinihintay na lang natin yung breakout. Kapag nagkaroon ng breakout dyan, nag-close above or below, magkakaroon siya ng position. Katulad nito, no? Nagkaroon siya ngayon ng pag-breakout dito. Kapag nag-breakout siya, above the box, maglalagay siya ng buy position. And tingnan nyo mabuti kung saan nakalagay yung kanyang stop loss. Ayan. Okay, nandito lang sa baba. Alright, play pa natin. Okay, forward natin ng konti. Okay, there you go. Mapapansin nyo dito, tinamaan yung ating trailing stop. Palitan natin ng konti kasi medyo naka-zoom in tayo, no? Ayan, tinamaan yung ating trailing stop. Kung mapapansin nyo dito, ang label ng ating trailing stop is color blue. Para isang tingin mo lang, malalaman mo agad na, okay, trailing stop yung nangyari dito kaya tumigil yung ating trade. Alright? When trailing stop is hit, titigil at hindi ka na makakapag-trade ng buong araw. Okay? Para madisiplina tayo, kung panalo, panalo ka. Okay? Kung talo, talo ka. Play pa natin. Okay, buong araw kanyang hindi makakapag-trade and maghihintay na naman ng panibagong range from 8 a.m. Philippine time to around 8:30 Philippine time. Okay, susukatin niya ulit yan. And tingnan nyo guys kung ano yung lot size na nakalagay. Ibig sabihin sa range na ito, susukatin niya rin kung ano yung nababagay na lot size. And yung lot size dito is 0.02. Same process, no? Yung kanyang stop loss ay nandoon sa kabilang side ng range. Okay, play pa natin. Boom. Alright? Tinamaan yung ating stop loss. Anong kulay ng label dito? Kulay red. Okay? Sabi dito, stop loss hit. Trading pause. Okay? Failed breakout. Ibig sabihin, sa buong araw, hindi ka na ulit makakapag-trade. Kapag talo ka talaga. Are we clear? And nilagay din natin na color red siya para isang tingin mo lang ma-identify mo agad na ay stop loss yung nangyari. Failed yung breakout. Okay? Let's move na naman. Ayan, nagkaroon na naman tayo ng pag-breakout dito above the box. Tingnan nyo yung lot size. Sinukat niya na naman, no? 0.03 ang lot size na nababagay para sa range na ito. And i-play natin. There you go. Anong nangyari guys? Tinamaan yung ating take profit. Color green na naman yung ating label. Para isang tinginan lang, ma-identify mo na agad na take profit ito. Okay? Kapag tinamaan yung take profit, tigil na. Hindi ka na makakapag-trade buong araw. Okay? Para maiwasan yung pagiging greedy. So as what you can see guys, no, dito sa presentation natin ito, nakikita mo na agad yung different types ng trading setup. Okay, meron tayong trailing stop, meron tayong stop loss, and meron din tayong take profit. Okay, so ganyan yung nagiging idea ng bagong strategy na ginagawa natin. Sinusukat niya yung range, no? Sinusukat niya yung range per day na sinet-up mo kasi ikaw yung magbibigay ng range eh. Okay? Tapos ngayon, i-observe mo na lang yung magiging takbo nitong strategy na ito, no? Nasa ano pa lang tayo, nasa around 80% pa lang tayo, no? May mga inaayos pa tayo dito sa code natin. And itong code na ito ay hindi original na galing sa akin, guys, ha. Inspired lang ito from one of the best EA creator or trading robot creator na available sa YouTube, no? Yun si Rene. Nakalimutan ko yung apelyado niya, but yeah, inspired itong strategy na ito doon sa na-formulate niyang idea, no? So, kinuha natin yung konting strategy doon kaya nagawa natin ito.
So again, hindi pa ito available sa market kasi ino-observe ko pa, tinitingnan ko pa yung mga potential dito. Kasi ang problema dito guys is per asset, kailangan mong alamin yung best time para mag-trade, no? But again, no, tulad ng sinasabi ko kanina, itong strategy na ito is kailangan din meron kang proper observation kasi i-observe mo kung ano ba yung best time frame para sa isang asset na ito. Ano ba yung best time frame for gold? Ano ba yung best time frame for Bitcoin? Ano ba yung best time frame for silver? For stock market, for Japanese yen to dollar, no? Kasi pwede mo itong gamitin sa iba't ibang asset, no? Hindi lang ito nakalock sa isang asset lang. Lahat ng asset pwede mong i-trade dito. Kailangan mo lang gawin is maging observant, no? Alamin mo kung ano ba yung best time frame to trade per asset. Okay? Kasi hindi pwede na one time frame lang ang ilalagay mo sa lahat-lahat ng asset. Hindi ganun yun. Kaya medyo ano to, kailangan ng understanding, kailangan na may experience ka. Kasi nga, ikaw yung magsaset ng range mo, no? So, ito yung bagong strategy na dinedevelop natin. At again, hindi na ito original, no? Inspired ito by Rene, isa sa mga best EA creator or trading tool creator na nakita ko sa YouTube, no? So, ayun lang, no? Pinapakita ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng idea sa mga next project na tinatry nating i-develop. So, that's it for now, guys. Until next time. Peace out.